Mga friends, eto na naman ang favorite yung segment na walang sinasanto, walang pinapaboran, walang sinisikreto. Except ang mga identities ng mga artistang nasa Blind Turn. Best in Acting. Yan ang common sa ating tatlong artistang nakatakdang mabuking ang sikreto tonight. Kung bakit Best in Acting? Well, eto, umpisahan na natin. Best Actress in an Actor Role. Oh, ano ba yun? Naguluhan ba kayo doon, mga friends? Well, magulo talagang gender nito isang sumisikat na businessman turned singer na ito. Kung boses at boses din lang ang pag-uusapan, macho-macho ang singer na to to the level na kaya niyang mapaibig ang girl sa isang kanta lang. Itsura, wise. Pwedeng-pwede. In fact, ang daming ang may crush sa kanya, pati ako. Pero, meron daw malansang secret ang cute singer na ito na unti-unti nang nangangamoy. Kung hanggang chismis lang sana, okay lang. What's new sa intrigang ganito, di ba? Pero, malas lang ni cutie singer. May nag-confirm ng pagiging girl niya. At hindi lang isa, kundi isang team ng basketball players. Kaloka! Naku, juicy talaga ito, mga friends. Ang sabi ng mga basketballistang ito, nakasama daw nila minsan si cutie singer at talagang unanimous ang naamoy nila. Ang crush ninyong cutie singer, Backlush! Ay, ano ba yan? Nako, known heartthrobs at patong pa naman ang mga kapangalan ng singer na ito. Ay, nako, hinay-hinay sa pagpapanggap. Baka bigla ka nalang mapasoprano habang kumakanta ka. Nako, ikaw rin. Best Actor in an Edit Role. Ay, naku, ano ba tama ba yung sinabi ko? Naku ha, in fairness, dati, hindi pa ako naniniwala sa mga bulong-bulungang nalululong sa Forbidden Zones itong bagets na aktor na ito. Ang akala ko, at ng iba nating mga friends, super payat lang siyang actor dahil nga nagbibinata. Paano siyang magiging addict? Super magnificent siyang umarte. As in, award-winning, no? Kaya lang, heto nga't may nakalap ng testigo mula pa sa Bicol. Yes! Sa Bicol pagaling. Taray, di ba? Nagpunta daw kasi ng Bicol ito si young actor to head an acting workshop na isinagawa ng isang kumpanya doon para sa young aspiring talents nila. In fairness, di ba? Ganon kagaling si Bagets aktor para pagkatiwala ang mag-head ng workshop. Kaya lang, sabi ng ating reliable source, minsan daw, nagpasama si Bagets actor sa pinsan niya. Alam niyo kung saan? Nako, confirmed! Sa bilihan daw na illegal drugs. Hala, hindi nagpaawa talagang kahit nasa Bicol, tumira pa rin. Sana habang early pa, magbago na ang batang aktor na ito bago pa maapektuhan ang isip at pag-arte niya, no? Best in Krung-Krung Acting! Oh, mga friends, naalala niyo ba yung ikwento ko dati na aktres na kinda itinakuyang na ng showbiz family niya dahil sa di umano'y tama daw sa pag-iisip? Yung aktres na may asawang na-rip off ang isang nipple dahil sa kagagawan niya. Anyway, eto pang isang storya. Bago daw ikasal ang pamangkin ni aktres na artista din, isang maitim na move ang ginawa nito. Kinaibigan daw ni aktres ang best friend ng stepmom ng magiging groom ng kanyang pamangkin. Oh, nalito na kayo. Ulitin natin, dahan-dahan. Kinaibigan daw ni aktres ang best friend ng stepmom ng magiging groom ng kanyang pamangkin. Ang nakakaloka, si aktres sinabi sa best friend na pera lang daw ng daddy ng groom ang habol ng stepmom, kaya ito pinakasalan. Naku, syempre, dahil best friend, nakarating ang paninira ni aktres kay stepmom, kaya itong si stepmom, furious ang beauty! Rah! Paano? Mas mayaman pala kasi siya kaysa sa tatay ng groom, kaya ang ginawa ni stepmom, kinuha lahat ng documents ng properties niya at pati mga alahas niya. Pagkatapos, may ay sugod siya sa office ng sikat na aktor na kapatid ni Krung-Krung actress. At doon nga, tinalakan ni stepmom ang walang kamalay-malay na actress. Akala ng iba doon, hindi matutuloy ang kasal dahil sa issue ng pera. Naku, puti na lang at binagwagi ang maitim na balak ni Krung-Krung actress. Natuloy pa rin ang kasal dahil nagmamahalan daw talaga ang mga ikakasal. At syempre pa, prege na siyang actress, no? Ngayon, si Krung-Krung actress may bagong kasong hinaharap. Ang tanong ngayon, makalusot pa rin kaya siya? Well, ituloy mo na lang ang Krung-Krung acting mo para hindi ka sa correctional mapunta. Medyo, sa mental na lang.
Oh, ayan ha. I hope kahit isa may nahulaan kayo sa ating mga blind items for tonight. Until next week. And meanwhile, we have questions from Yes. our email. Thank you so much this is for a new sending part. Yeah, We have so a- if you have if you have questions about your favorite stars, you can send it to sin1@abs-cbn.com. And let us start off with our first question. And this is from Emily from San Juan. She says, gustong-gusto ko sina Nicole at Robbie sa My Girl. Kailan sila magkaka-movie project? I think, let's hope that they have one soon. Yeah. I don't know about it. Actually, I'd You like to you see you in a movie. More of like the love triangle. Yosef, Nicole, Robbie, like that. Yeah, that would be exciting to see. I wonder kung sino ang kasama nila sa pelikula. Let's just hope. Second question we have from Nerissa Dizon Yes. of Bulacan. Nakita ng kapitbahay ko na nagta-training daw si Piolo at Angel, mga bios sa Manila Polo Club. Part 2 ba ito ng susunod nilang project? Ding, ding, ding. Right, yes. You've heard na right after Lobo, of course, Angel and Piolo will be doing a movie together and they are actually playing cowboys. Cowboys of some sort. So yes, they are learning how to ride para sa pelikula nila. Be interesting. Definitely. Up next, third question. Kailan po ba i-ere ang Diyosa? Ang tagal-tagal na pong pinaplug, bakit pa hindi pa lumalabas? Actually, So excited for Diyosa. parating Ganda-ganda ni pinaplug, Ann but Curtis. yes, I know. But we also don't know kung kailan. Yes, but definitely because it was also launched in the trade launch of ABS-CBN very, very soon. We will be seeing it. I'm sure they're making it perfect. Para paglabas, Yes, diba? Perfect na. definitely. Fourth question from Gino. Natutuwa po kami kay Cesar Montana sa St. D, pero balita naman matatapos na ito. Bakit naman po? Bakit? No, I guess, had a very good run singing D a few seasons. But like all game shows Yes, naman, it diba? always comes to it. But then, pwede rin magbalik. Like Deal or No Deal, diba? Magbabalik. Ilang beses nag-extend yung Deal or No Deal. We'll see, we'll see. If you're a big fan of the show, thank you very much. All right. And for our last question, this is from Arian de la Vega. Namimiss ko nang gumawa ng pelikula si Tony Gonzaga. Kailan siya gagawa ng Bilis mo naman makamiss. Kailan na lumabas yung pelikula Yeah, nito? but when was that? When was that? Yeah, that was... When was that? Okay. Yeah, Nine Big Love. Nine Big Love, not too Beautiful long ago, movie, diba? yeah. But yes, there is news that si Tony at si Bong Navarro gagawa ng movie soon. Yay, very So, exciting. I like them. Gusto ko sila. Blockbuster hits na naman yan. Anyway, just- yes, thank you for sending your questions mga kapamilya. And if you do have questions, email nila kami, okay? While we bring you to our next bit of news, Labareto sisters take the spotlight once again at isa-isa nilang sinagot ang iba't ibang mga intriga. Watch this. Pinupuntirya ng mainit na issues, tinatarget ng matitinding intriga. Claudine, Marjorie at Gretchen Barreto, magkakapatid sa gitna ng kontrobersiya. Sa Christian dedication ng anak ni Claudine na si Santino sa Blue Leaf, the 4th noong linggo, muling nakita ang publikong magkakasama ang tatlong magkakapatid at kasabay ng selebrasyon ng araw na yon. Isa-isang humarap sa Cinema News Alert Weekend Vision ang tatlo para harapin ang kani-kanilang issues. Una, si Marjorie Barreto at ang issue ng annulment nila ni Dennis Padilla. Hindi pa man formal na ina-announce na Marjorie at Dennis, maugong na ang bulong-bulungan na tuluyan nang napawalang bisa ang kasal nila. Nang hingan si Marjorie ng pahayag tungkol dito, ito ang naging sagot ng aktres. It's like telling the world that okay, I'm my own person now. I'm not no longer anybody's better half. You know. I don't know. I don't know how to feel nga. Hindi ko alam. I have not absorbed. I hope it will be taken well. Sana pagka lumabas yun, hindi na mga naking storya. It just stays that way. Ganon pa man, nilinaw ni Marjorie na hindi sila magkagalit ng dating asawa. Alam mo, simula na naghiwalay kami, hindi naman kami nagkagalit ni Dennis. We've always been in speaking terms. Hindi lang nga madalas, pero nag-uusap naman kami. Nang matanong naman kung anong mararamdaman kung sakaling magkakaroon ng panibagong babae sa buhay ni Dennis, My girlfriend na si Denny. Okay. Oo naman, hindi rin affected. Siyempre, mahal pa rin niya ako. Hindi naman natin mayaalis sa kanya. Naging mabuti rin naman akong asawa sa kanya for 14 years. So, pero I think we both moved on with our lives. nang ang love life naman niya ang maungkat, ito ang diretsong sagot ni Marjorie. Wala sa aking boyfriend. What inspires me is my kids.
my job, my being alone. Ang tagal kong hindi alone. So I should be enjoying myself now more than anything else. Love will always come. Bata pa ako, ang dami pang opportunities